karanasan ni Lola, pati na ng kanyang pamilya. Kaya matagal na panahon nang nangyari ang mga ito. Kwento ng lola namin noong ipinagbuntis ang kanyang kapatid na si Lolo Delpin ng kanilang pong ina, ay katakot-takot na kababalagan ang kanilang naranasan. Nagsimula ang mga di karaniwang pangyayari sa kanilang mag-anak nang makakita si Lola Delia ng isang malaking tao na nakaupo sa balkonahe nila. Ang bahay nila noon ay may katamtaman lamang na laki, nayari sa pinaghalong kahoy, tabla at kawayan. Nakaangat ito sa lupa na ang pinakaentrada ay isang balkonahe. At doon nga niya nakita yung tao na nakaupo sa tungawan noong balkonahe ngayon. Nakatalikod ito sa kanya at nakaharap sa kanilang bakuran. May mahaba at malagong buhok ito na halos matakpan na ang kabuuan ng kanyang likod, na ang lapad ng likuran nito kung kaya niya nasabing malaki itong tao. At yung ulo nito ay halos sumayad na sa pasamano ng balkonahe. At kapansin-pansin din ang malaking tenga nito na patugis. Dahil sa kanyang pagkabigla ay hindi siya nakapagsalita at panandaliang natulala. Pakiramdam niya ay nanigas ang kanyang buong katawan sa pagkakatayo. Hindi lang isang beses nangyari ang tagpong iyon, na laging doon niya nakikita yung malaking lalaking iyon tuwing magigising siya sa madaling araw upang umihi. Tanaw kasi yung balkonahe nila doon sa kanilang kusina, kung nasaan din yung kanilang palikuran. Ang edad ni Lola Delia noong mga panahong iyon, ayon sa kanya, ay 11 anyos pa lamang. Bali siya ang panganay, at ang sumunod sa kanya ay 9 na taon naman na si Lola Trining. At ang ipinagbubuntis ng kanilang ina noon ay ang nag-iisa nilang lalaki na si Lolo Delpin. Kaya kwento ni Lola, masayang masaya noon ang kanilang mga magulang dahil magkakaroon na sila ng anak na lalaki. Yun nga lang ay napakarami mga nangyari. Minsan, habang papunta ang mag-anak nila Lola sa bayan, ay bigla na lang tumaas yung tubig sa patis na kanilang dinaraanan. Kung kaya, bigla silang nataranta. Mabilis na hinawakan ng nanay ni Lola ang kanyang kamay ng mahigpit, habang ang tatay naman nila ay binuhat ang nakababata niyang kapatid na si Lola Trining. Napakalakas ng agos ng tubig. Nasa kalagitnaan pa naman sila ng malawak na batis na iyon, na sa isang iglap, yung batis ay naging ilog. Buti na lang at may nahawakan silang mga ugat ng punong kahoy, kaya nagawa nilang makatawid sa kabilang pampang. At marami pang mga nangyaring trahedya sa mag-anak nila Lola, na minsan ay naririnig nila sa kanilang mga magulang na para bang mayroong gumagawa daw noon sa kanila,
na tila ba sinasabing mayroong nasa likod ng mga kaganapang iyon. Pero sa tuwing may mangyayaring hindi maganda sa kanilang mag-anak, ay lagi namang mayroon ding sumasaklolo sa kanila. Kaya ni isa ay walang napapahamak sa kanila. Sa patuloy na paglipas ng mga araw, ay unti-unti na ring lumalaki ang tiyan ng nanay nila Lola. At hindi rin natigil yung mga hindi inaasahang pangyayari sa kanilang mag-anak. Na kapag ang tatay pa nga nila Lola ang magsalita, ay itinuturing nitong kamalasan ang lahat ng iyon. Pero para kay Lola Delia, kung iisipin niya ang mga nangyayari, ay parang nagaganap ang mga bagay na iyon upang mapigilan ang pagsilang ng bunso nilang kapatid. Na kapag kanyang babalikan ang lahat ng mga nangyari, ay para bang mayroong may gusto na mapahamak ang kanilang ina at ang ipinagbubuntis nito, na hindi lang nagtatagumpay dahil pakiramdam din ni Lola kung mayroon mang gustong mapahamak ang kanilang ina at kapatid, ay tila baga mayroon din namang nagbabantay sa kanila at nagpoprotekta. Dahil sa tuwing mayroong mangyayaring hindi maganda, ay bigla-biglang may dumarating na saklolo sa iba't ibang kaparaanan na marami itong kinakasangkapan. Pero nung mga 7 buwan na ang tiyan ng nanay nila Lola, ay mas nakakatakot pa ang mga nangyari, lalo na nung mga panahong iyon na sabi ni Lola ay hindi na lumalabas at nananatili na lamang sa kanilang bahay ang kanilang ina upang makaiwas sa disgrasya. Minsan, habang hinahalukay nila ng kanyang ina at binabaliktad yung ibinibilad nilang palay, ay nakarinig sila ng napakaraming huni ng mga ibon. At nang mapalingon sila sa kung saan nang gagaling yung mga huni, ay nakita nilang biglang nagliparan ang napakaraming uwak at nagpaikot-ikot ang mga ito sa kanilang itaas. Nakakakilabot umano ang tagpong iyon, dahil habang nagpapaikot-ikot yung mga uwak, ay sinabayan iyon ng biglaang pagdilim ng kapaligiran, na ang kaninang nakakasilaw na liwanag ng tirik na araw ay biglang natabunan ng mga makakapal na ulap, na animoy may namumuong sama ng panahon. At di nagtagal, ay bigla na lamang dumagundong ang napakalakas na kulog, na sinundan ng pag-ihip ng malakas na hangin. Kaya pumasok na kaagad sila sa kanilang bahay, na ipinagtaka nilang mag-iina iyon, pagkat parang doon lamang sa kanila ang madilim, habang doon sa naaabot ng kanilang tanaw ay maliwanag namang sumisikat ang araw. Nang bigla silang nakarinig ng napakalakas na sigaw, na akala pa nga nila Lola ay ang kanila ng ama. Kaya nabuhayan sila ng loob at bagyang naibsan yung kanilang mga takot. Pero ilang minuto na ang lumilipas, ay hindi naman ito dumating doon sa kanilang bahay. Pero matapos nilang marinig yung malakas na sigaw na iyon, na hindi malinaw sa kanila kung ano yung salita, ay parang biglang hinawi
yung makakapal na ulap. Tumigil ang malakas na hangin at nawala na rin yung mga ibon. Nanumbalik na sa dati at muli nang sumikat yung araw at uminit. Pero hindi pa doon natapos ang lahat ng mga kababalagan. Isang gabi, habang naghuhugas si Lola ng kanilang mga pinagkainan, ay may napansin siyang anino na bigla na lamang dumaan sa kanyang harapan, na nagmula sa kaliwa niyang bahagi at papunta iyon sa gawin niyang kanan. Kaya napasunod doon ang kanyang paningin. Nang sipatin niya iyon at wala namang makita, ay kanya nang ibinalik ang pansin sa ginagawa. Ngunit laking gulat niya nang makita sa gilid ng kanyang mga mata na mayroon nakatayo sa gawin niyang kaliwa, doon sa may pinto ng kanilang kusina. Hindi iyon gumagalaw, na nakalugay sa harap ang mahaba at makapal nitong buhok. Hindi nakagalaw si Lola. Pakiramdam niya ay nangapal ng gusto ang kanyang mukha at ulo dahil sa tindi ng kanyang pagkasindak. Nang dahan-dahan niyang ipihit ang kanyang mukha paharap doon upang siguraduhin kung ano talaga yung nakita niyang iyon, ay doon na siya napasigaw ng malakas at napatalon na rin sa sobrang takot. Nagtatakbo siya papunta sa kanilang silid. Panay ang tanong sa kanya ng mga magulang kung bakit siya nagsisigaw. Kaya kahit umiiyak ay sinabi niya sa kanila sa pautal-utal niyang boses ang tungkol sa babae na kanya nakita, na nang puntahan ng kanyang ama ay wala naman na ito doon. Gabi-gabi simula noon ay may mga iba pang nagpaparamdam doon sa kanilang bahay, at kabilang na sa mga ito yung mga aswang. Pagkat kanila nang naririnig yung huni ng mga ito sa tuwing malapit na sumabi ang ating gabi. Minsan ay napapasigaw na lang ang tatay nila Lola sa sobrang galit sa mga ito. Napakiramdam nila ay ayaw silang tigilan. Isang gabi, naubusan ng petrolyo yung isa nilang ilawan, kung kaya inutusan si Lola Delia ng kanyang ama na salinan ito mula sa galon na kanilang lalagyan. Nang pababa na siya sa kanilang kusina para tumalima sa utos ng kanyang ama, ay napitawan niya ang hawak na gasera dahil sa sobrang gulat. Takot na takot siyang bumalik sa itaas at isinumbong sa kanilang ama ang kanyang nakita. Nakita niya kasi ang isang aswang na nagawa ng mabuksan yung bintana at naipasok na nito ang kalahating katawan. Kaya mabilis na kumilos ang kanilang ama at magkasama nilang pinuntahan. At napatunayan nga niyang totoo ang sinasabi ng kanyang anak na si Lola Delia, pagkat nakapatong na sa kanilang lamesa ang aswang at may isa pang nasa may bintana at papasok rin. Hayok na hayok ang mga ito na matinding naglalaway, na yung isa pa nga ay nagsasalit-salitan ang kanyang mga kamay sa paghimas ng kanyang leeg. Napamura sa galit ang kanilang ama at mabilis na iniangat ang itak. Walang pakundangan niyang iwinas-iwas iyon sa mga ito. Mabilis naman iyong iniwasan
ng mga aswang. Nagawa nilang mailagan iyon dahil na rin sa angkin nilang bilis. Kwento ni Lola, gusto niyang tulungan ng ama pero hindi naman niya alam kung paano. Lalo na nang makita niya ang mga ito na susuguri na ang kanyang ama. Ayon kay Lola, napasigaw na lamang siya talaga ng ubod lakas dahil nag-alala siya para sa tatay nila. Pero nagulat daw sila kapwa ng kanyang ama nang makita nila ang mga ito. Naanimo yung mga kuting na dinampot at hinawakan sa gawing likod at saka inihagis. Sumalampak ang mga ito sa may haligi at makailang ulit pa umanong bumalandra sa dingding. Na nang makahanap ng pagkakataon ay nagmamadali ng tumakas palabas. Malaking palaisipan para kanila Lola yung nangyaring iyon, pagkat di nila alam kung saan nagmula yung malakas na puwersang iyon, na ang tatay nila Lola ay napabuntong hininga na lamang at naitanong umano kung kailan ba raw iyon matatapos. Na ang kasagutan sa tanong na iyon ng kanyang ama ay nalaman lamang nila nang sumapit na mismo yung araw ng panganganak ng kanilang ina, na sabi ni Lola ay sinabayan pa iyon ng isang malakas na pagulan na may kasama malakas na hangin. Pero wala namang napapalitang bagyo ng mga panahong iyon. Ngunit ang lahat ng kanilang pangamba ay napawi at napalitan ng saya nang kanila nang marinig yung unang pag-iyak ng kanilang kapatid. Kaya nagmamadali silang pumasok sa silid upang masilayan yung kanilang bunso. Pero laking gulat nila, yung nag-uumapaw nilang tuwa ay biglang nawala nang maabutan nila yung kumadro ng tulala at tangan-tangan nito sa kanyang kamay ang lampin na may nakapatong na mga ugat at baging na kasinlaki ng isang sanggulang haba, habang yung kanilang ina ay nakahigang walang malay. Mabilis nilang iginala ang kanilang paningin pero wala silang nakitang sanggol na naroon. Nang magising ang kanilang ina, kahit ito ay hindi makapaniwala sa nangyari. Ang sanggol na 9 na buwan niyang dinala sa kanyang sinapupunan ay nawala na lamang bigla na parang pula. Ang kumadrona naman ay tuluyan ng hindi nakapagsalita at sinasabing napaliw na. Lagi lang itong tulala. Sabi ni Lola, may kutob daw ang kanilang ama na marahil yung kanilang kapatid na pinangalanan nilang Delphin ay anak ng isang engkanto at kinuha na ito. Kung kaya nga raw umpisa pa lamang ay marami ng tutol at tumahad lang na maaaring hindi ito karaniwang engkanto at marami ang masasagasaan at maaapektuhan kapag naisilang yung sanggol na anak nito, na marahil ay alam din umano ito ng kanilang ina, ngunit ayaw lamang ipaalam sa kanila. Ibinahagi mismo ng isa kong kaibigan mga pangyayaring minsan pang magpapatunay kung gaano kahiwaga ang mundo na ating ginagalawan. Mga kaganapang nagpapakita na mayroon talagang mga puwersa na gumagalaw na hindi kayang maabot ng ating mga paningin. Ayon sa kwento ng kaibigan ko, nangyari ito
noong siya ay nag-aaral pa lamang sa elementarya. Isang araw, habang nasa loob sila ng kanilang silid-aralan, tulad ng karaniwan, ay nagkakaingay umano sila ng mga kamag-aral habang inihintay ang pagdating ng kanilang guro sa sunod nilang aralin. Nang biglang nagsalita ang isa nilang kaklase na si Alma, na kanyang pinapatigil ang mga kamag-aral nilang nagkakaingay at nagtatalo. Ngunit hindi nakinig ang mga ito at nagpatuloy. Kaya minsan pang sumigaw ang kaklase nila na si Alma. Sa pagkakataong iyon, ay narinig nila ang napakalakas na boses nito, na nakita nilang bigla na lamang magkakasunod na sumara yung jealousy ng kanilang bintana na yari sa kahoy. Magkakasunod na tumiklop ang mga iyon, na nung huli ay parang hinila pa ng ubod lakas yung kanilang pinto, na sumara iyon ng kusa. Nagtaka silang lahat at natahimik. Gulat na gulat sila sa kanilang nasaksihan. Nasabi pa ng kaibigan ko, kung yari lamang sa salamin ang mga jealousy na iyon, ay siguradong nagkabasag-basag na. At nakapagtataka umanong ganun-ganun lamang na nagsara ang mga iyon, sapagkat matigas isara ang mga nasabing bintana. At hindi lamang iyon ang kanilang ikinagulat. Magkahalong takot at pagkamangha ang kanilang nararamdaman nang makita nila ang kanilang kamag-aral na dahan-dahang umaakyat sa pader nilang dingding, na nakaharap pa rin ito sa kanila. Kitang-kita pa talaga nila ang dahan-dahang paghakot ng mga paa nito sa pader habang umaakyat, na para bang may humihila sa kanya paitaas, hanggang sa maabot na nito ang pinakakisame at taas ng silid. Nanatili ito ng matagal doon, na naabutan pa nga ito ng gwardya ng paaralan at ilang gurong nagsipuntahan nang marinig ang matindi nilang pag-iingay at pag-iiyakan. Grabing takot ang kanilang naramdaman, na yung iba pa nga ay napagulgul na, habang yung iba naman ay hindi na napigilang maihi bunga ng matinding takot. Pero sabi ng kaibigan ko, wala namang naging pagbabago sa itsura nung kanilang kaklase habang nangyayari iyon. Normal lang ang mukha nito, pero parang mayroon talagang sumanib dito, pagkat parang wala ito sa kanyang sarili at hindi niya magagawa ang mga bagay na iyon kung sa kanyang sarili lamang. Matapos ang insidente, kinausap sila ng maasinsinan ng kanilang mga guro at pilit na pinaunawang imahinasyon lamang ang kanilang mga nasaksihan at hindi yun totoo. Pero hindi umano nila makakalimutan iyon, at alam nila kung ano ang totoong mga nangyari. Sigurado sila na naganap ang kababalagang iyon. Pagkaunawa nila, kaya pilit iyong ginagawa ng kanilang mga guro noong mga panahong iyon ay para mapangalagaan yung kapakanan at reputasyon ng kanilang paaralan. Simula noon ay naging katatakutan na yung silid na iyon, at talagang naging bantog sa kanilang paaralan. Ang ilan sa kanyang mga kamag-aral ay na-trauma talaga at hindi na pumasok pa. Marami sa kanyang mga kamag-aral ang lumipat, at kasama na dito
yung kaklase nilang si Alma. Binatilyo pa lamang siya nang makaranas ng mga hindi pang karaniwan at mga kababalagan. Isang tanghali iyon, tandang-tanda pa niya na noon ay araw ng Sabado at kasalukuyan silang nagkokopra. Kakain na umano sila noon ng tanghalian. Kanya na lamang iniipon ang mga bunga ng nyog nang bigla siyang makakita ng isang tao. Inakala niyang talagang tao iyon nung una dahil na rin sa hugis nito. Ngunit ang paraan ng pagkilos noon ang siyang nakapagbigay sa kanya ng pagtataka. Hindi siya kaagad nakagalaw. Natulala si Juni. Lalo na nang makita niya ng bahagya ang itsura nito. Doon niya napagtanto na hindi pala iyon tao. Ngunit hindi rin malinaw sa kanya kung anong uring nilalang iyon. Nang magkaroon siya ng lakas ng loob upang gumalaw para tumakbo, ay nakita rin niyang tumakbo iyon palayo sa kanya nang maramdaman siya nito. Kaya hindi na siya sumigaw pa upang humingi ng saklolo. Iyon ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganong uri ng nilalang. Mahaba ang mga binti at hita noon, ngunit may kapayatan. Ganon din ang mga braso umano nito. May kahabaan, ngunit payat. Makaraan ang ilang linggo, ay napag-utusan naman siya na manghiram ng kikil. Dahil sa hahasain ng kanyang tatay ang lagarin nito. Pinapunta siya nito sa bahay ni Mang Kaloy. Malayo-layo din ang bahay nito mula sa kanila. Nang malapit na siya sa bakuran ng bahay ni Mang Kaloy, ay laking gulat niya nang makita niya itong biglang dinampot yung isang sisiw at mabilis na isinubo. Kinilabutan si Juni, kaya hindi na siya dumiretso pa at mabilis nang tumalikod pabalik sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay, ay agad niyang ikinuwento sa kanilang ama ang kanyang nasaksihan. Hindi naman makapaniwala noong una ang kanyang ama, dahil sa wala naman daw umano silang nababalitaan na ganon tungkol kay Mang Kaloy. Pero simula noon ay pinaiwas na silang magkakapatid doon. Kahit saan mang okasyon o handaan na kanilang makakasabay ang mag-anak nila Mang Kaloy, ay umiiwas na sila. Hindi pa iba kanila Juni sila Mang Kaloy. Kamag-anak pa nila ang mga ito. Kaya nag-aalala sila na baka pati sila ay mapagbintangan na may lahing aswang kapag nagkabistuhan. Minsan sa isang handaan, paligo noon ng tiyahin nila Juni, at sila ay naanyayahan. Nakita nilang naroon din ang mag-anak nila Mang Kaloy. Nang magkainan na, ay sinikap nila Juni na wag sumabay sa kanila. Puro pagdadahilan ang kanilang ginawa upang makaiwas lang na makasabay ang mga ito sa pagkain. Nang dumating sila sa kanilang bahay, ay madilim na.
At dahil sa mga busog naman, dahil sa handaan, ay nagpahinga na lamang silang sandali at natulog na. Hindi na alam ni Junie kung gaano na katagal siyang nakatulog. Bigla siyang ginising ng kanyang kuya at dumadaing ito na masakit ang kanyang tiyan. Nakisuyo ito sa kanya na kung maaari ay hanapin yung efficacy at kanya umanong papahiran ang sikmura. Agad naman tumayo si Junie at hinagilap yung pambanyos. Pagbalik niya sa kanilang silid ay napansin niyang nagbubutil-butil na ang pawis ng kanilang panganay at namumutla na rin ito. Namimilipit ito sa sakit habang hawak-hawak ang kanyang sikmura. Halos 1 oras ang lumipas. Patuloy niyang pinakiramdaman ang kanyang Kuya Ramon. Ngunit parang walang pagbabago. At kita niyang nahihirapan na ito. Patuloy itong dumadaing na para umanong hinahalukay ang kanyang sikmura at parang pinipiga. Nagpasya na si Junie, nagisingin ang mga magulang at sabihin ang dinaranas ng kanilang kuya. Inutusan siya ng kanilang ina na kumuha ng sambong. Pagbukas ng pinto ay madilim pa, kaya kanya nang binuksan ang hawak na flashlight. Nang palabas na si Junie ng kanilang bakuran, ay bigla na lamang siyang nakarinig na mayroong pumaluskos doon sa gilid ng kanilang bahay, na kanya agad iyong inilawan at nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya kaagad nakakilos. Nang makita niyang tumatakbo ng papalayo yung nilalang na nakita niya noong sila ay nagkukopra, napaisip si Junie kung bakit naroon iyon at kung ano ang ginagawa. Inilabas niya ang kanyang itak at nagtuloy na sa bahagi na kung saan mayroong halamang gamot na pinapakuha sa kanya ng kanilang ina. Pagbalik niya ay nakita niyang wala pa ring pagbabago sa kanyang Kuya Ramon. Inasikaso ito ng kanilang ina. Hindi na namalaya ni Junie na nakatulog siyang muli sa kanilang mesa. At nang magising siya ay umaga na. Agad niyang sinilip sa kanilang silid ang kanilang panganay. Napansin niyang may nakabigkis na ito sa kanyang sikmura. Ngunit putla pa rin ang mukha nito. Sinabi ng kanilang ama na wag na muna siyang sumama sa bukid at samahan na lang muna ang mga kapatid at ina sa bahay upang may maasahan ito kung mayroong mga ipag-uutos. Nang mga magtatanghali ay narinig nilang sumigaw si Ramon ng ubod lakas. Pagpasok nila sa silid ay nakita nilang namimilipit ito, na ang isang kamay ay nakasapog sa kanyang sikmura habang ang isa naman ay sinasabunutan ang sariling buhok. Idinadaing nito na maging ang kanyang ulo ay sobrang sakit na at para daw iyong mabibiyak. Inutusan si Junie ng kanilang ina na magpadingas at mag-ihaw ng luya. Kanya namang inutusan ang 2 kapatid na nakababata na sila na ang maghatid ng pagkain para sa kanilang ama. Matapos niyang makapag-ihaw ng luya ay kanilang binigkisan ng panibago
ang sikmura ni Ramon. At maging ang ulo nito ay kanila na ring nilagyan ng dinikdik na luya. Nang tanggalin nila ang bigis nito sa sikmura, ay napansin ni Junie na mayroong malapot na laway sa pagitan ng mga iyon. Kanila iyong pinalitan. Nagtaka sila kung saan iyon ang galing. Maya-maya ay nagsimula ng magsuka ang kanilang Kuya Ramon. Suka ito ng suka na parang hindi talaga nito mapigilan. Hanggang sa halos wala na itong mailabas, ay patuloy pa rin na nagsusuka. Kinutuban na ng hindi maganda si Junie. Maging ang kanilang ina ay nag-alala na rin. Ikinuwento ni Junie ang kanyang nakita nung madaling araw na pinakuha siya nito ng sambong. Naisip niyang baka kahit paano ay may kinalaman iyon at makatulong. Kinahapunan pagdating ng kanilang ama, ay kinausap din ito ng kanilang ina at sinabi ang mga ipinagtapat ni Junie. Kaya nagpunta na sila sa manggagamot at hiningi ang tulong nito. Nang suriin ang manggagamot si Ramon, ay kinumpirma nito na hinawaan umano ito ng aswang. Bukod umano sa pagkain na ipinakain dito na nilawayan, ay may ipinakain din umano dito na laman ng tao. At kanila ngang nalaman na sa kabila ng kanilang pagsisikap na iwasan ang mag-anak ni Mang Kaloy, ay nagawa pa rin itong mapakain si Ramon. Nang patagayin ito at bigyan ng pulutan, inamin din sa kanila ng manggagamot na hindi lamang daw ito nag-iingay, ngunit noon pa man ay may napapansin na siyang kakaiba sa mag-anak nila Kaloy. Mayroon na rin umano itong hinawaan sa katabing baryo nila. Ngunit buti na lang at hindi napuruhan na iyon ay kanila pang naagapan. Pero sa kaso umano ni Ramon ay hindi niya maisisiguro, dahil sa may nararamdaman na umano siyang buhay sa loob ng katawan nito. Matinding galit ang naramdaman ng tatay nila Junie. Ngunit pinaalalahanan ito ng manggagamot dahil hindi umano sapat ang mga sinabi nito para magiganti sila sa pamilya ni Mang Kaloy. Dahil ang mga pangungusap na iyon ng manggagamot ay hindi naman makatatayo sa anumang husgado. Kaya sinabi ng manggagamot sa kanila na idaan na lang sa panalangin na sana ay malampasan iyon ni Ramon. At kanya naman daw gagawin ang lahat ng makakaya. Pero kung sakaling dumating na sa punto na kanilang kinatatakutan, ay maaari nilang ibalik sa pamilya nila Kaloy ang kasamaan na kanilang pinapalaganap. At iyon nga ang nangyari. Lumipas ang ilan pang mga araw habang patuloy na ginagamot si Ramon, ay patuloy ding bumabagsak ang pangangatawan nito. At may mga gabi pa nga na kanilang nararamdamang binibisita ito ng aswang, na ang paborito pang tapuan ay ang malaking puno ng abukado sa kanilang likod bahay, na kapag kanila iyong pupuntahan doon ay mabilis na naglalaho. Isang gabi ay sinubukan nilang abangan iyon doon, ngunit sadyang tuso na hindi ito nagparamdam man lang sa kanila. Kaya kanilang kinunan iyon ng mga sanga ng sintores
at inilagay doon sa puno ng abukado. At hindi na nila narinig iyon na dumapo pa doon. Ngunit hindi na talaga kinaya pa ni Ramon ang ginawang pangahawa sa kanya. Tuluyan ang bumigay ang katawan nito, na kanila na lamang ipinagpasa Diyos at tinanggap ang sinapit na iyon ng kanilang kaanak. Sa isang banda ay naisip nilang mas mabuti na rin iyon kaysa tuluyan itong maging aswang. At may pagkakataon din na bago tuluyang malagutan ng hininga si Ramon, ay nakarinig pa sila ng ibon sa dibdib nito na sumisiyak-siyak, na nang mamatay na si Ramon ay nawala na rin ang tunog na iyon. Nang nakaburol si Ramon, may isang tagpo na hindi nila malilimutan. Maghahating gabi noon, nang bigla na lamang silang makarinig ng isang malakas na tunog ng nasaktan doon sa may puno ng abukado. Nang kanila iyong puntahan, ay tanging paggalaw na lamang ng mga halaman papunta sa burol ang kanilang naabutan. Nagmamadali iyong makalayo. Sinigawan pa iyon ng mga kalalakihan at kanilang binantaan. Nang kanila nang mailibing si Ramon, napansin ni Juni na may importanteng pinag-uusapan ang manggagamot na si Mandoy Kulas at ang kanyang ama. Pasimple niyang pinapakinggan ang kanilang pinag-uusapan. Nang mahalata siya ng mga ito, ay kanila na siyang pinaupo sa tabi nila at kinausap. Hanggat maaari umano, ay sa kanila na lamang at hindi na makarating pa sa iba. At kanila na ngang isinagawa ang plano. Makaraan ang 3 araw, ay nagpunta sa bahay nila Juni ang asawa ni Mang Kaloy kasama ang panganay na anak nito. Kanilang kinausap ang mga magulang ni Juni na kung maaari ay patawarin na umano sila, lalo na ang kanilang padre de pamilya na si Mang Kaloy, alang-alang umano sa kanilang pagiging magkamag-anak. Sinabi ng tatay nila Juni na noong panahon na ginagawa nila yung kanilang kawalang hiyaan kay Ramon, ay kanila din ba umanong naisip ang tungkol sa kanilang pagiging magkamag-anak? Isinaalang-alang din ba raw nila ang bagay na iyon? Hindi na nakaimik ang mga ito at nakita nila ang galit sa kanilang mga mukha nang lisanin ang kanilang tahanan. Makaraan ang 3 pang araw, ay napalitaan na nila na namatay na rin si Mang Kaloy. Nangyari iyon ng kanilang planuhin na tambangan ang nakitang nilalang ni Juni noon, na kanilang nalaman mula sa manggagamot na iyon pala ay alaga ni Mang Kaloy, at kanilang pinaniniwalaan na ikamamatay iyon ni Mang Kaloy sa oras na kanilang mapatay din iyon. At hindi nga sila nagkamali. Sa pagkakaalam pa na manggagamot, buong mag-anak ni Mang Kaloy ay mayroong kanya-kanyang alaga na nagbibigay sa kanila ng mga kakayahan. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit sila naging mga aswang. At yung kanilang mga alaga na iyon ang kanilang nakakatulong sa ginagawang pangahawa at pang-aaswang. Noong huli ay napilitan ding umalis sa kanilang tirahan ang mag-anak ni Mang Kaloy. Lumipat sila at hindi alam nila Juni kung saan. Napuwersa ang mga ito dahil sa kumalat na rin sa kanilang baryo
ang ukol sa kanilang lihim. Tubong probinsya din ako sa Western Visayas. Pero ang nakakakilabot kong karanasan ay naganap dito sa katimugang bahagi ng Luzon. Sadyang di ko na po binanggit yung eksaktong lugar dahil di ko rin naman po sigurado kung taga roon yung aswang na tumambang sa amin. Nangyari po ang lahat ng ito nung ako ay magkolehiyo. Napagkasunduan kasi ng aming mag-anak na ako ay paaralin sa Maynila. Sa kabutihang palad naman ay nakapasa po ako sa entrance exam. Ang totoo, kahit ngayon ay di ko pa rin makalimutan yung nangyaring iyon sa amin. Minsan ay may pagtatalo pa rin sa aking isipan kung totoo nga bang aswang iyon o isa lamang iyon taong lulong sa ipinagbabawal na gamot. Pero may mga dahilan din kasi kami para paniwalaan na iyon ay nasa impluensya ng masamang espiritu at hindi na droga. Hayaan niyo pong isalaysay ko yun nangyari. Nagkayayaan kasi kami ng mga kaklase ko noon na magpunta sa bahay ng kanyang lolo at lola dahil sa sem break namin. Bali yung pupuntahan namin ay kanila renan. Sumakay kami ng bus noon sa may Pasay. Nang dumating kami doon sa bahay ng lolo at lola niya ay pasado alas 5 na. 4 kaming lahat na magkakasamang nagpunta. Mula sa kalsada ay may nilakad pa kami papasok doon sa bahay. Mga 200 metro din ang layo noon. May ibang mga bahay namang naroon pero magkakalayo talaga. At maganda ang lugar. Sariwa din ang hangin. Presko dahil na rin sa maraming halaman at mga puno. Pagdating namin doon sa bahay ay nagpahinga kami. Medyo napagod din kasi kami sa mahabang biyahe. Nung mag-aalas 7 na ay nagkayayaan kaming magpunta sa tindahan dahil sa pare-pareho na kaming walang mga sigarilyo. Narinig kong nagsalita yung tsuhi ni Renan at kanya kaming pinaalalahanan na mag-ingat. Isa itong pulis at binata pa, kaya dun pa nakatira sa mga magulang. Nagdala kami noon ng flashlight dahil sa medyo may kadiliman yung aming daraanan. Nang naglalakad na kami ay naramdaman kaagad namin yung lamig ng hangin. Tinahak namin ang daan papunta doon sa tindahan. Wala naman kaming napansing kakaiba. Pero nung pabalik na kami ay doon na namin nakita yung isang lalaki. Wala itong suot na damit ang itaas na biglang sumulpot mula sa gilid ng isang malaking puno. Nakakatakot ang itsura nito. Nakashort ito ng maong at wala ring sapin na kung ano sa kanyang paa. Nakayapak lang ito. Mabalasik ang kanyang mukha. Nalata mong may gagawin talagang hindi maganda. Nangingintap din ang katawan nito at basa. Tirik din ang buhok nito na nakabuhagag. Ang mas nakakakilabot, inang-iangat na nito yung hawak niya sa kamay. May hawak itong itak at napakatalim noon na nakita naming kumintap pa ng kanya iyong itaas. Kaya napatakbo na kaming magkakaibigan ng mabilis. Napanay ang sigaw namin na humingi kami ng tulong. At nakita naming sinundan kami ng lalaki. Kanya kaming hinapol. Nagkapigtas-pigtas ang mga suot naming tsinelas na amin na lang iniwan sa daan.
upang hindi makasagabal sa ginagawa naming pagtakbo. Nang minsan pa akong napalingon, ay hindi ko na nakita yung lalaki. Sa halip ay aso na ang mabilis na nakasunod sa amin, at malaki ito. Narinig namin ang tsuwi ni Renan na kanya kaming sinalubong. Natawag agad ang pansin ko sa hawak nitong baril. Nang mag-usisa ito, ay agad naming sinabi ang nangyari. Pero wala na yung lalaki. Yung aso naman nang lingunin namin, ay nakita naming lumalakad na ito papalayo. Na nagulat kami nang biglang paputukan iyon ng dalawang sunod ng tsuwi ni Renan. At narinig namin ang tunog noon na nasaktan nang tamaan niya iyon. Buti na lang talaga at dumating yung tsuwi ni Renan. Dahil sa tansya ko, ay aabutan na talaga kami ng aso dahil sa napakabilis noon. Nang nasa bahay na kami at kumakain na ng hapunan, ay nagtanong ang lolo ni Renan kung wala ba raw kaming napansin na kakaiba nung kami ay dumating. Sinabi naman naming wala, kaya nagulat kami nang aming makita yung lalaki at kami ay habulin ng taga nito. Nagpatuloy sa pagsasalita yung lolo ni Renan at sinabi nitong may napapabalitang aswang sa kanilang lugar, na nang marinig namin iyon ay nanlaki talaga ang aming mga mata at lahat kami ay natigilan. Gusto ko sanang sabihin yung tungkol sa nakita kong aso, pero hinayaan ko na lang muna na ipagpatuloy ng lolo ni Renan yung pagsasalaysay nito. Sabi niya ay mga ilang buwan na rin umanong nanahimik ang tungkol sa aswang na sinasabing gumagala sa kanilang lugar. Na nasabi pa nito na ang malas naman daw namin at nataon pa na sa aming pagpunta roon ay tsaka naman ito nagbalik. Hindi naman napigilan ni Renan na magtanong kung totoo ba raw talaga ang mga aswang. Ang lola niya ang sumagot at sinabing nakaranas na raw ito sa kanilang probinsya noon, kaya masasabi niyang totoo nga ang mga ito. Dagdag na paliwanag pa ng lola niya, may mga kakayahan at katangian umano ang mga aswang na higit kesa sa mga karaniwang tao. Bigla namang sumingit sa usapan ang tsuwi ni Renan na si Adol at sinabing baka lulong lang umano sa pinagbabawal na gamot yung taong nagtangka sa amin. Kaya sa puntong iyon ay hatid ang aming naging paniniwala sa kung aswang nga ba talaga ang lalaking iyon o baka nga nasa impluensya lang ng droga. Nang matapos kaming kumain, ay naupo kaming magkakaibigan sa sala. Pinag-uusapan namin yung nangyari, na paminsan-minsan ay nagkakatawanan pa kami dahil sa mga nakakatawang reaksyon namin nang kami ay habulin ng lalaki. Ang buong akala namin ay tapos na yung nakakatakot naming karanasang iyon, pero nagkamali kami. Pagkat nang lumalim na ang gabi, sa kalagitnaan ng katahimikan noon, ay bigla na lang umalulong yung alaga nilang aso. Nakakakilabot ang tunog na iyon. Nanindig na kaagad ang mga balahibo ko. At sigurado akong ganun din yung aking mga kaibigan. Napabulalas ang lola ni Renan at sinabing mayroon daw silang bisita at hindi umano maganda ang pakay ng mga ito. Nang sumilip ang lolo naman ni Renan, ay tila galit na galit itong kinuha ang kanyang itak.
na narinig namin nagsabi pa ito na ang lakas naman daw ng loob ng mga hayop na iyon at nagawa pa raw silang hamunin sa sarili nilang teritoryo. Kaya napasilip din kaming magkakaibigan at nagulat kami sa aming nakita. May 2 tao doong nakatayo sa labas ng kanilang bakuran. Hindi namin makitang malinaw ang mga itsura ng mga ito, pero hulmado ang kanilang mga katawan at hindi kami maaaring magkamali. Base sa ayos ng isa, ay iyon yung lalaking humabol sa amin. At hawak-hawak pa rin ito yung kanyang itak. Pero napansin kong may tela nang nakatali sa isa niyang braso. Maya-maya pa ay nagkagulo na sa loob ng bahay. Pigil-pigil ng lola ni Renan ang kanyang lolo at sinasabihang wag nang lumabas. Habang ang tsuhi naman niya ay hawak na sa isang kamay ang kanyang baril. Binuksan ng tsuhi ni Renan ang pinto. At nakita naman namin yung 2 lalaki na kumilos na ang mga ito at pumasok na sa bakuran. Nang kanilang iangat ang mga hawak na itak, ay hindi na nagdalawang isip pa na paputukan ng tsuhi ni Renan ang mga iyon. Ngunit laking gulat namin nang hindi iyon makakalabit ng kanyang tsuhin. Parang tumigas ang gatilyo noon. Kaya mabilis na kumilos si Renan at kanyang isinara ang pinto, na nakita naming tumatakbo ng papalapit yung 2 lalaki. Sunod-sunod na kalampag ang aming narinig. Kanilang pinagtataga ang pintuan ng bahay. Nagpupumilit talagang makapasok ang mga ito. Naramdaman pa nga naming umikot sila at tila naghahanap kung saan sila maaaring makapasok. Sinundan naman sila ng tsuhi ni Renan na si Ador at lolo nito na kanila iyong inaabangan. Kami namang magkakaibigan ay nasa kanilang likuran at nag-iisip kung ano ang pwede naming maitulong. Narinig naming nagsalita yung lolo ni Renan at sinabihan ang anak na si Ador na kanya daw lagyan ng kanin ang dulo ng kanyang baril, o di kaya naman ay isubsub umano iyon sa lupa. Mabilis namang tumalima si Ador kahit pangahalata sa kanyang mukha na mayroon itong pag-aalinlangan ukol sa itinuro ng kanyang ama. Matapos na malagyan ang dulo ng kanyang baril ng kanin at nang makita niya sa siwang ang isa sa mga lalaki na nagtatangkang makapasok, ay agad niyang itinutok ang kanyang baril at pinaputok iyon. Pumutok naman ang kanyang baril at atong magkakasunod ang agad na umalingaw. Matapos iyon ay malalakas na pagkalabog naman ang aming narinig. Tinataga ng mga ito yung bintana. Nakita ko pa sa siwang ang itsura ng lalaki. Nakakatakot iyon at animoy wala ito sa kanyang katinuan. At kakaiba talaga ang mukha niya na maumbok ang sa may gawing kilay nito at galit na galit siya. 3 putok pa uli ang narinig namin na magkakasunod. Nangamoy ang pulbura sa loob ng bahay. Biglang natahimik. Nawala na rin ang mga ingay na nililikha ng mga ito sa labas ng bahay. Nakiramdam pa kami. Nakita ko ang lolo ni Renan na nakaabang sa may bandang pinto. Nahawak-hawak ang kanyang itak. Humanga ako sa tapang nito. Kung hindi nga lang siguro dahil sa lola ni Renan, ay malamang na lumabas na talaga ito at nakipagtagaan sa 2 lalaking iyon.
Makalipas ang ilan pang mga minuto, ay tuluyan ang nawala ang mga lalaki. Hindi na namin sila naramdaman pa. Nang nasa silid na kami para matulog, ay patuloy pa rin ang aming pagkukwentuhan. Nakakatakot kasi yung mga tagpong iyon. Di namin lubos maisip na magkakaibigan na aming mararanasan ang gayon. Sabi pa nga namin na muntik pa kaming mamasakir. Buti na lang rin talaga at may mga armas din sila sa bahay. Di ko na matandaan kung anong oras na kami nakatulog noon. Medyo nag-aalala din kasi kami na baka bumalik pa yung mga lalaki. Kinaumagahan ay nagising ako sa malalakas na kwentuhan ng lolo at lola ni Renan. Wala na noon ang tiyuhin niya dahil sa nag-duty. Paglabas ko ng silid ay nakita ko yung mga bala na yupi na hawak-hawak ng lolo ni Renan. Lumapad ang mga iyon na halatang tumama sa matigas na bagay. Iyon pala yung mga punglo na pinakawalan noong nagdaang gabi. 4 ang kanilang nakuha na naroon at lahat iyon ay lumapad. Pinaniniwalaan nila na yung 2 ay tumalab umano doon sa mga lalaki. Kaya marahil nagpasya na rin ang mga iyon na lisanin at hayaan na kami.